Praise the Lord. God bless mo, beloved preacher, Brother Jenny. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Yes, God. Tayo po, mga minamahal, sama-sama pong manalangin para sa ating pong pag-aralan sa hapon na ito. Hallelujah. O dakila naming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon, buong puso, mahal na Panginoon, ang aming pasasalamat, labis ang aming kagalakan, mahal na Panginoon, na narito kami sa iyong balagawain, mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakila at banal na pangalan. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya na aming, mahal na Panginoon, nadama, mahal na Panginoon, hallelujah, kay aming kasama sa araw na ito, mga banal. Hallelujah, salamat sa mga awiti, makalangit, mahal na Panginoon, sa mga patutuo, sa lahat na nagkaloob, mahal na Panginoon, sa awitin ng beloved Kuhan, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, narito kami, amang banal sa pinakamahalagang bahagi na yung balagawain ng aming pakikinig. Amang banal, buksan niyo po ang aming pangunawa, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, gamitin niyo lamang po yung bang lingkod, ako walang kakayanan sa ganang akin, mahal na Panginoon, at pag-isaway niyo po anumang hadlang sa aming pakikinig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya sa lahat ng hadlang ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Muli sa pong masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. The highest praise, glory, and honor, majesty belong to our Lord Jesus Christ. Double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And ating po nga inaalala ang mga iniwang turo at pangangaral ng ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda and beloved Son Pastor Lina C. Almeda. To all beloved Almeda family, sa inyo po beloved brethren, mga beloved co-preachers, beloved workers, beloved visitor, mapagpalang hapon mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil talaga mga minamahal, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang siya pong ating sinusunod mga minamahal. Praise the Lord. Dahil ako po ay nagpaalam po nung Saturday ng gabi na sabi ko doon po ako dadalo sa Tabaco dahil meron po kaming transaksyon mga minamahal. Subalit hindi po makapatid ang ating kalooban ang masusunod kundi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Dahil sabi nga mamilamahan, yung mga bagay po na panglupa, iyan po ay hindi po natin priority mga kapatid. Amen? Ang ating pong priority ay ang spiritual mga minamahal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo ba mga minamahal ay nakahanda na po para sa ating pong pag-aralan mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Purihin ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, makinig mainam. Dahil baka hindi tayo makinig, pag tayo po ay medyo nasagi, baka umaray tayo. No? Kaya isentro natin ang ating pakinig. Pag-aralan po natin mga minamahal sa hapon na ito, ang pag-aaralan natin yung buong katungkulan ng tao sa Diyos. No? The whole duty of man. Ano ba ang katungkulan ng tao para sa ating mahal na Panginoon? Kasi mga kapatid, no? Ang mahal na Panginoon, ang kanya pong duty para sa atin, hindi niya po yan kinakaligtaan mga minamahal. Di ba?
Hindi niya kinakalimutan ang obligasyon niya sa mga tao, sa lahat ng nilalang, sa lahat ng nilikha niya. Di niya yan makalimutan. Kahit ang tao, mga minamahal, ay pasaway, no? Makasalanan, pero hindi niya pa rin kinakalimutan yan. Dahil ang Panginoon, nagpapaulan siya sa masama at sa mabuti. Di ba, mga minamahal? Ngayon, ang problema lang sa tao, mga kapatid, dahil nung sila na po ay yumaman, sila na po ay umasinso ang buhay, nakakalimutan nila na may Diyos. Di ba? Kaya yung iba, mga minamahal, imbis na magpasalamat sa Diyos, yung nabalitaan natin, nang lalait sila sa Diyos. Meron na naman ngayon na bago. Bago na naman ito, mga kapatid. Isang sikat na tao, siya po ay nagsalita sa unahan ng maraming tao at hindi siya naniniwala na may Diyos. Kaya ang sabi niya, kung totooan niya na may Diyos, sabi niya, hampasin ako ngayon ng Diyos. Hinamon niya ang Diyos. Alam niyo ba yung latest ngayon ng mga malalaking screen? Yung nakikita natin, minsan may nakita tayo dyan sa highway, di ba? Yung pinagtatagpi-tagpi na ano. Ano bang tawag noon, Brother Lim? Ay, si Brother Lim. Yung pinagtatagpi-tagpi, LED, yan, malaki po yun. Nasa unahan po yun. Nasa unahan niya yung malaking screen. At nung hamunin niya, kung may yun ngayon Diyos, hampasin ako ng Diyos. Alam niyo nangyari? Yung malaking screen sa likod niya, hinampas siya. Di ba, hindi tayo pwedeng magbiro sa ating mahal na Panginoon? Amen? Kaya ito, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, pinapakita na ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin sa mga tao, mga minamahal, na hindi naniniwala sa Kanya. Nabalitaan niyo ba yung nagprosesyon na ang pigprosesyon yung Diablo, yung Satanas? Di ba? Naalala niyo yun? Yung may nakasakay pang babaeng nakakulay obe, yung kanyang suot. Yun ang sinasamba nila. After, mga minamahal, na ilang araw pagkatapos ng festival nila, ang nangyari, mga kapatid, dinaanan silang napakalakas na baha, napakaraming namatay. Salamat sa Diyos, hindi nila kinikilala ang ating mahal na Panginoon. Diba, mga minamahal? Porque, mga kapatid, mga mayayaman na sila, mga sikat na sila, hindi na nila pinaparangalan ang Diyos. Kaya, mga minamahal, ano po ang duty ng tao? Wala ditong exempted. Lahat ng tao may duty sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa, mga beloved Bible reader. Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Makapagpalakpak ba tayo, mga kapatid? Diba? Let us hear the conclusion of whole matter. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sino ang tinutukoy, mga minamahal? Na ikaw ay matakot sa Diyos. Tayong lahat na mga human being
Dapat tayong matakot sa Diyos. Number 1 at pangalawa, mga minamahal, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? O kaya mga kapatid, no, nung nakaraan nating tinalakay, si Haring Nebukadnezar, na ang akala niya, siya na po yung pinakamataas, kaya hindi niya na kinikilala ang Diyos. Wala siyang takot sa Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Mabuti hindi siya pinatay, kundi siya po ay pinarusahan lang ng ating mahal na Panginoon. Para makilala niya, mga minamahal, na mayroong Diyos na buhay. Amen? Para matakot ang mga tao sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya tayo noon, mga kapatid, pag mayroon tayong mga kaaway, sasabihin natin, ay hindi ako natatakot, sa Diyos lang ay ako natatakot. Tama, di ba? Ganon ang sinasabi natin, no? Kahit maminamal, makipag-away ang mga tao, sabi nila, hindi sila natatakot, kundi sa Diyos lang sila natatakot. Ano bang pagkaintindi natin ng pagkatakot sa Diyos? Hindi po ito naintindihan ng tao kung ano ang meaning ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya maminamal, kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, lalo na po dyan sa Proverbs, ang meaning ng pagkatakot dyan, pag may takot ka sa Panginoon, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagtalikod sa kasalanan. Yun ang meaning, mga kapatid. Na kung may takot tayo sa mahal na Panginoon, tatalikuran mo ang kasalanan kasi ang Diyos, ang kaaway niya po ang kasalanan. No? Ayaw niya ng kasalanan. Dahil ang hari ng kasalanan, walang iba po si Satanas. Kalaban niya po yan, mga kapatid. Kaya ang kalaban niya, mga minamahal, sa buhay natin, hindi po yung ating pagkatao. No? Kung pangit ka, kung maganda ka, kung maunano ka o ano ka man, iyan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi galit sa iyo ang Diyos dahil dyan. Galit ang Diyos sa tao dahil po sa kasalanan. Amen. Yan. Kaya ang mga tao sinalot. Di ba? Ang mga tao, mga minamahal, pinaparusahan ng Diyos para kilalanin siya, mga minamahal, hanapin siya. Kaya anong araw, lahat naman tayo galing sa relihiyon. Di ba? Ako nung araw, may kakulitan ako eh. Sabi ko, ano man niya ako, pigo mong pangadjian, anday man bagaya ako, nagmumuklat ang mata. Dahil man naghihiro, umalo ka ngaya, tabusongon ka ngaya. Sabi ko, paano man niya ako makabusong, dahil man nga nakakahali dyan sa pig-anuhan niya. So, kapilosopuhan ko, may tama palan. Na itong Diyos na pigpanalanginan mi kang panahon, dahil man nakakahiro, dahil nakakadangog. Sabi ko daw, anong gibuhon mo? Ilubong mo niya ako sa daga, tadi man yan makakurahaw na, buhaton mo ako ya igde. Di ba? Akala natin, yun na po yun. Yun na po yun. Akala natin, yun na yun. Dahil hindi natin alam ang totoo. Na matakot tayo. Hindi naman natin katatakutan. Wala naman nagagawa, di ba? Maski dyan, sa atubangan kang darakula pang ribulto, magburat-burat ka dyan, wala ka dyan, di ka man kan anuhon. Amen, di ba? Di kan anuhon. Kaya ang tao, minamahal, mayong takot sa Diyos. Dahil ang Diyos na namulatan natin, bulag, bingi, pilay, pipi, di makalakad. Pero nung pinakilala sa atin ang totoong Diyos ng ating magulang sa Panginoon, ipinangaral niya na ang aking pinapangaral na Diyos, kaya kang pagalingin sa iyong karamdaman, kaya kang baguhin sa iyong masamang pag-ugali, kaya kang tulungan sa iyong problema. Kahit di natin nakikita yung sinasabi niyang Diyos,
naniwala tayo. 'Di ba? Kasi wala na tayong pag-asa eh. Wala ka nang malapitan. Lahat ng manggagamot, pinuntahan mo na. Lahat ng mga sikat na mga quack doktor, pinuntahan mo na. Hindi ka gumaling. Ano yung patotoo ni Brad? Uwi mo na lang ako sa Bicol. Dahil doon ako mamamatay sa Bicol. Pag uwi niya dito, mayroon ditong Kristiyano, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Diyos doon ay nagpapagaling. Di ba? Nung siya'y dumalo, mga minamahal, hindi siya nabigo. Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang siya, mga kapatid, kundi tayong lahat. Nung tayo naniwala sa ating mahal na Panginoon, pinagaling ang ating karamdaman. Binago yung buhay natin, binigyan tayo ng kapayapaan. Kaya sabi, nasaan ang Diyos? Ang Diyos hindi nakikita. Espiritu siya. Pero maramdaman mo siya. Pag dumalangin ka sa Kanya, na may pagsisisi, may pagpapakumbaba, ipapakita sa iyo na siya ay totoo. Amen? Kaya minamahal, sabi ng Bible, matakot tayo sa Diyos. At ang pangalawa, mga kapatid, sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ngayon, mga kapatid, ang tanong, kaya mo ba itong ubusin, sundin? From Genesis to Revelation. Di ba hindi? Tama, mga kapatid? Dahil dito napakaraming utos. Pero wag na tayo dito sa napakaraming utos. Ilan lang ang kailangan? Sa buong Bible, ilan ang kailangan? Babasahin natin kung ilan. Pakibasa po sa Mateo 22:38 hanggang 40. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 22, talatay 38 hanggang 40. At ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, Teka. Dito tayo muna sa 38. Dito muna sa 36. Yan. Umpisahan natin sa 36. sa 36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sa 38, ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Wow. Praise the Lord. Ilan ang kailangan, mga kapatid? Dalawa. Dalawa lang ang kailangan. Ano yung una, mga minamahal? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Yung unang utos, anong tawag doon? Spiritual commandments. Tama, mga kapatid? Spiritual. Pangalawa, mga minamahal, ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano yung pangalawang utos? Dito sa kinalagyan natin. No? Sa ating ginagalawan. Doon na-cover ang pangalawang utos. Yung unang utos, mga kapatid, ito po ay spiritual. Na ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. Yan.
Kaya sabi ng iba, bakit may pag ganito, maraming mga, di ba? Maraming rules, regulation. Napakahirap nating masunod. Pero mga kapatid, pag ang puso natin ay ibinigay na natin sa mahal na Panginoon, at hindi lang sa labi na sinasabi natin, iniibig kita, mahal na Panginoon, no? Ipakita mo sa iyong ginagawa na mahal mo ang Diyos. Amen? Ipakita mo na mahal mo siya. Pag nakatanggap ka ng pagpapala, mahal ng Panginoon, hati tayo. Yan ang iba, no? Yung iba, ganyan po sila. Mahal ng Panginoon, hati tayo. Kung hindi sa iyo, di ako makakuha ng ganito. Di mo ako pagpapalain kung hindi dahil sa iyo. Oh? Di ba? Dahil mahal mo siya, mga kapatid. Pag araw ng gawain, mahal ng Panginoon, dadalo ako dahil iniibig kita. Oh? Hindi po doon sa salita lang, mami na mahal. Ipakita mo sa Diyos na talagang sincero ka nagagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi mga minamahal, pag wala sa atin yung love para sa Diyos, ganito yon. Ang tao, mga kapatid, kadalasan, lalo na po yung unbeliever, no? Pag walang nakabantay, ano ang ginagawa? Pag walang nakabantay, anong ginagawa niya? O lalo ngayon, uso na ang cellphone. Ay, mayo mga si boss. O, di ba? Pag yaon na bossing niya, masipag na, sobra. O, anong tawag doon? Eye service. Di ba? Dahil gusto niya magpalakas sa kanyang Panginoon, sa kanyang amo. Pero mga minamahal, pagdating natin sa Diyos, may nakakita sa atin, walang nakakita. Dahil mahal natin ang Diyos, ginagawa natin ang ating tungkulin dahil sa pagmamahal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal? May nagtatanong ba sa atin, Sis Brad, bakit ito lang ang ikapo mo? Magkano bang kinita mo? Di ba? Wala sa atin nagtatanong. Wala. Kundi mga kapatid, no? Buong puso tayo, mga minamahal, na nagbibigay sa ating mahal na Panginoon. At hindi tayo katulad ng ibang mga na yung mga nagbigay, lalagyan niya ng halaga, halimbawa 10,000 galing kay so and so. Oh, yan. Ano po ang ibig sabihin? Para makita ng preacher, makita ng pastor nila, ay ito, giver ito. Malaki ito magbigay. Hindi ko ito kailangan saktan o kaya i-rebuke o ituwid. Baka hindi na ito magbigay. O, di ba? O, tayo. Lahat ng ginagawa natin dito, ginagawa natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At kahit maminamahal, no? Kahit hindi ka na sabihan, no? Hindi ka na paalalahanan or hindi ka na utusan, dahil mahal mo ang Diyos, gagawa ka na may pagkukusa. Oh, ito. Sample. Mayroong isang katulong. Ang katulong na ito, ang sabi niya, Sir, ano po ang aking gagawin? Sabi niya, ito gawin mo. Pagkatapos ng kanyang ginawa, Sir, ano pa po ang aking gagawin? Ito gawin mo. Tuwang-tuwa yung kanyang amo. Dahil mga minamahal, bago siya gumawa, humihingi siya ng authorization. Nakuha niyo ba ang ibig ko sabihin? O hindi? Even in the church, mga kapatid, kung gusto nating mayroon tayong gagawin with authority. Okay ba? Kasi mga minamahal, gusto mong magkusa, pero with authority. Sis, pwede ba ako maglinis ng kusina or ng CR? Maganda yan, sige.
with authority. Amen. Kasi mga minamahal, dahil doon, ang tawag po doon, pag may authority ka, ang tawag doon is basbas. Yan, basbas. Oh, kaya yung mga kapatid natin sa tabako, sabihin ko na sa inyo, nagba-Bible study sila. Sila ay naghahayo. Nang sabi nila, utos ng Panginoon, maghayo kami. Okay. Pero ang mali, walang basbas. Amen? O saan nanggagaling yung basbas? Number 1, sa Diyos. Pangalawa, sa parents in the Lord. Pangatlo, sa nangangasiwa. Pang-apat, sa pinagkatiwalaan na nangangasiwa. Diyan nagmumula, maminamahal, yung basbas. O, kaya tanong sa akin, Brad, hanggang kailan ka dito? O, naintindihan niyo ba yung tanong ko? Anong ibig sabihin? Lumayas ka na. Kasi yung tono, hanggang kailan ka dito? O. Pero iba naman, Brad, kailan po kayo muling babalik? O, di ba? Ang ganda, no? Nagustuhan ka. Pero pag tinanong tayo, hanggang kailan ka dito? Ang sabi ko, hanggat may order sa amin, pupunta kami rito. Dahil pumupunta kami rito, hindi sa kalooban nyo, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. At ang ginagawa namin, meron kaming basbas galing sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. No? Napakaikli lang mga minamahal. If you love me, keep my commandments. Isa pang commandments, obey your parents in the Lord. O saan tayo mga minamahal? Saan tayo? Kahit gumawa ka ng gumawa, pero wala tayong authority, walang basbas galing sa Panginoon. Diba? Walang power. Pero pag may basbas ka, sabihan ka, Brad, pumunta ka doon, maglihans ka, ilihans mo ito dahil nag-request ito. Sabihin mo, wala akong ayuno. May basbas ka na nga, pumunta ka na dahil nandyan na sa iyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Beloved OP, ito nga inutusan ko na pumunta sa hospital, ilihans yung may sakit. Ang sabi nga sa akin, wala po akong ayuno, beloved. Hindi sumunod. Sabi niya, magmiminyal na lang ako kasi wala akong ayuno. Nung magminyal, umakyat sa bubong. Naglinis ng bubong. Hindi pa tapos yung paglilinis, nalaglag. Sabi niya, dapat sumunod ako. Ako ngayon ang sa hospital pupunta, bali-bali yung aking buto. O, di ba? Maganda, di ba? Sumunod ka kahit sabihin mo, malapin may pagkukulang ako, sumunod ka pa rin. Yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Grabe yung pagsisisi niya. Sabi niya, wala pang isang oras eh. Pag nalihas ko, bahala ng Diyos magpagaling. Kasi hindi naman tayo magpapagaling, ang mahal na Panginoon. Hindi siya sumunod. Ilang buwan siya? 1 buwan. Bago siya gumaling. Grabe ang pagsisisi niya. Tuloy, nag-ayuno siya. Hindi para maglihans, kundi para humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito mga minamahal, ang sabi ng Bible, no? Ito ang unang utos, sabi na dakila, great, and the first and great commandments, yung ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Kaya nagsiselos ang Diyos. Diba? Minsan, mga minamahal, sabi ng isang youth choir, haloy-haloy mga yakang gawain, tamay pig-abangan pati ngaya akong Korean nobela, magayunon pati ngaya. Mapuuna ngaya ito. So preacher ngaya, haloy-haloy niya mag-preach. Ang pig-abangan niya, so Korean nobela, no? Yun ang nasa isip niya. Kaya pagdating sa gawain, nainip na siya. Pag gusto niya nang umuwi, mga minamahal. Anong nangyari? Pinalo siya ng Diyos.
After na paluin siya ng Diyos, nag-confess siya, nagpatotoo, patawarin ako ng mahal na Panginoon. Dahil ang iniisip ko pag nasa gawain ako, nandoon sa mga pinapanood ko. Wala dito ang isip ko sa paglilingkod. Kaya sabi niya, huwag niyo akong tularan. O di ba? O tayo mismo mga kapatid, no? Dahil tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon na tayo po'y sumunod sa ating dakilang Diyos dahil hindi tayo nakalaan para parusahan, kundi nakalaan tayo mga minamahal para magmana ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang purpose niya. Bakit sinabi niya na matakot ka sa Panginoon at sumunod ka sa kanyang utos kasi ang gusto ng Diyos, pag namatay tayo, kinuha ng hiram nating buhay, wala tayo doon sa apoy, kundi nandun tayo sa kaharian ng mahal na Panginoon. Amen? O, sabi ko nga sa inyo, no? Yung ibang namatay sa sunog, apoy. Namatay sila dahil sa apoy. O, pagmulat nila, apoy pa rin. O, walang bumbero. Wala doon, kahit patak ng tubig, wala. Wala doon. Diba yung mayaman, sabi niya, suguin mo si Lazaro. Idot-dot man lamang niya. So, muro niya, patagduan sa kuyan dila. Ganon ang hirap. O ngayon, wala lang tayo makain minsan, reklamo na tayo, no? Yung iba ay, yaong sunyog nga ni, pay ano kaya, kung anong kunang una. May pambaka lamang ngayang bagas. Kung may takot ka sa Diyos, anong gagawin? Mahal na Panginoon. Humingi ka sa Kanya. Isa nating kapatiran. Doon sa Maynila, narinig ko lang. Nag-ayuno siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, gusto ko mag-break ng mangga. Kaso wala po akong pera, mahal na Panginoon. Di nakataas yung kamay niya. Maya-maya, may lumagapak sa duman sa atop. Sabi niya, sisay nga ining kabibreak ko parang ngayon. Tabata ngayon, dati ngayon kung sabi, luko-luko, kang panahon. May naggagapo ngayon sa kuyang harong. Di, fasting siya. Di, siyempre, naggulong-gulong, so naglagapak. Paggulong-gulong, pagbagsak sa atubangan niya, mangga. Sabi niya, mahal na wala naman ditong puno ng mangga. Saan galing yung mangga? Naalala niya, humingi siya ng mangga. Kasi gusto niya mag-break. Praise the Lord. Diba siya, praise the Lord. Di ba mga minamahal? Kaya nga sabi ng mga kapatid, huwag nating hamunin ang Diyos. Pwede natin siya, mga kapatid, subukin. Di ba? O meron tayong bagong kapatiran sa Tigaon. Sinisiran siya ng isang kapatiran. Sabi niya, sis, dumalo po kayo sa Tigaon. Meron silang motor. Motor. Siyempre, pag motor, may gulong, may yan, kumpleto. Kaso ang problema niya, yung gulong, sumabog. Ngayon, sabi niya, naalala niya yung patutuo ng kapatiran, ang sabi niya, nanalangin siya, kaya Panginoon, kung totoo ka doon sa dinadaluhan na nag-share sa akin, gusto naming dumalo, pero tingnan mo nga, flat ang gulong, hindi na pwedeng i-vulcanize dahil sabog. Sabi niya, mag-provide ka po ng pambili ng gulong, dadalo kami sa Tigaon. Pagkatapos niyang manalangin, may kumatok. Pabili po dahil may tindahan siya. Siyempre, sa tindahan, mataas na po dyan pagbibili ang 100, di ba? Naramihan, 20, 30, 50. Isang gatos. Nagulat siya, yung binili ng mga minamahal nung bibili, halaga ng 500. Sabi niya, totoo yata nga totoo yata yung sinasabi. 500, makabili na nga ako ng gulong. Bumili siya ng gulong. Pumunta siya sa Tigaon, dumalo siya. After nagawa ay nagpabautismo, sabi niya, sis, alam niyo yung sinasabi niyong patotoo, meron na ako niyan. Praise the Lord, diba si praise the Lord? Meron na ako niyan dahil ako sinubo ko ngayon ang Panginoon. Sabi ko, kung totoo ka sa Jesus Miracle Crusade,
doon sa sinasabi nag-share sa akin, mag-provide ka ng pambili ko ng gulong. Dahil imposible na sa isang tao lang, makabenta siya ng 500 pesos. Isang tao lang. Oh. Kaya sabi niya, simple lang yung kahilingan niya, pero tinugon siya ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Oh. Ano yung pangalawa, mga minamahal? Kasi ang mga tao, lalo na po si Soriano, piloso po yan si Soriano, no? Bakit ngayon nasunod ba ninyo ang buong kautusan? Oh, grabe yan, mga kapatid. Pag pinakinggan mo yan, maluloko ka. Yung utak mo talagang tormentado ka niyan. Pero ito lang, kailangan dalawa, mga minamahal. Ang pangalawang katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang propeta. Amen? O di ba, kaya kahit may kaaway ka, may umaaway sa iyo, ibigin mo pa rin. Bakit? Kapwa mo pa rin siya eh. Amen? May gumawa sa iyo ng masama, ibigin mo pa rin siya. Huwag mo siyang gantihan ng masama. Kaya yung iba, pilosopo, sabi, pag binatok ngayon ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oh, nahiling ka so kaaway, ginapo siya, bato. So tinapay, ay nilaog sa garapon na mapasaon. Ginapo naman sa, yung ngayon, utos ngayon, gapuin mo ngayon tinapay, pero nasa laog kang garapon. Oh, di, nagdurugo si tinamaan. Bako po arog ka ito. No? Hindi ganon, mga minamal. Ang pag-ibig mo sa kapwa, gaya ng iyong sarili. Bakit? Tayo ba? Gusto ba natin na maloko tayo ng ating kapwa? Di ba hindi? Amen? O bakit tayo mangluloko ng ating kapwa kung ayaw nating gawin sa atin? Yun ang pag-ibig sa kapwa. Huwag mo siyang gagawa ng masama. Kahit gumawa sa iyo ng masama ang kapwa mo, huwag mo siyang gagantihan ng masama. Dahil ang sabi ng malapit, ako ang gaganti. Ay, yung mga tao, mga minamahal, imbis mayaman na, pag may problema, kasuhan. Oh. Mako ang abogado, si Saro, mako aman si Saro. Di duwang abogado, parehas din ang babayadan. Sabi kan duwang abogado, ngaya pa di, luway-luwayon ta sa nangayang kaso. Ubus ngaya kan ang pirak. Di ba? Totoo ba ano? Ubus ngaya kan ang kwarta. Pag mayo na ngayang kwarta, dumanta na ngaya, papaluwason ang totoo. Oh. Totoo hindi? Di ba totoo? Dahil wala siyang pag-ibig sa kapwa. Akala niya, no? Dahil mapera siya, mayaman siya, kasuhan niya. Okay, nanalo siya, pero ubos din ang pera niya. Pati yung mga property niya, binta na. Ganun po ang tao. No? Pero pag ang tao may takot ka sa Diyos, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala. May naalala nga ako, patotoo ng isa nating beloved preacher, Brother Johnny, siguro narinig niya na, yung patotoo niya. May kalaban siya sa lupa. Yung lupa, mga minamahal, talagang legit na may sa kanya, titulado sa kanya talaga. Pero may umaangkin. Gusto pa siyang kasuhan. Sabi ng kapatiran, mahal na Panginoon, di ako magkakaso. Patayin mo siya. Nagadan. Pero maminamal, parang mali, di ba? Utusan mo ang Diyos, patayin mo yung kaaway ko sa lupa. Namatay talaga na. Sabi ni, iba? Sabi ni Kuya Johnny, namatay talaga yung may sa kanya sa lupa. Dahil walang, kumbaga sa termino, mayo ngayon supog, bako nyaman ngaya. Anggot niya, habo niya magkaso, habo niya maggibo ng raot, kundi idinalangin niya sa Panginoon. Para matapos na ang kaso, patayin mo yung kalaban ko sa lupa. Namatay daw talaga. Hindi tayo pwede magbiro sa ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba? Kasi mami na mahal, no? Kung ano yung nasa loob natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Tama? O pag galit ka sa asawa mo, anong lumalabas sa bibig mo? Di ba? Sabi ni Sister Marlene. Kasi galit ka eh. Yun ang nasa puso mo. Kaya yun ang lalabas sa bibig mo. Pero pag ikaw ay totoo ng Kristiyano, kaya sabi ng isang
Ngaya, ano ngaya ang tatay? Sabi doon, haligi ng tahanan. Sabi, ano ngaya si nanay? Ilaw ng tahanan. Bako man po pa ngaya, speaker ba? Tamaribukon baga ngaya si nanay. Oh, di ba? Di ba mga nanay, no? Ha? Speaker baga ngaya. Ang sa kuya ng ina, speaker. Pag matapas na ngaya, grabe na ngaya kung ano pigtataram. Oh. So, nagingiririt ka mong mga ina. Siguro totoo. No? Igwa pa nga sabi ka, sa tuyang kapatiran, naubos niya na, so pangaral kang aki niya, dahil niya pa natatamaan. So panghuri pa yun, duman natamaan. No? Bakit? Bakit mga kapatid o mga bata? Makinig kayo. Bakit maingay ang ina? Ang tinatandaan kasi natin, yung sinasalita ng ina, o kaya yung pag-iingay, ang tandaan mo yung utos. Kung anong pigsugo niya, gibuhon mo na bago pa siya mag-revoke, tadain na yan ma-revoke. Ang sabihin sa imo, ay very good, magbikal ka ng merindalan. Tama? Amen? Totoo yan mga kapatid, mga aki. Si mama mo, sabi, ang hugasan niya, kadakul-dakul, sige nga karakanindo. Di nga kataraw, maghurugas. Ang tinurugan nga nindo, pakaturog niya. Di ba? Gibuhon mo na bago mag-revoke ang sa imong ina. Nganing, bako siyang speaker. Maging ilaw siya, mga kapatid. Sabi mang kasuaki, sala mo ngayon mat, ang pinirmahan mo ngaya, housewife. Pag housewife, asawa ka ng bahay, ikaw ang bahala sa bahay. Naintindihan ba natin? Amen, praise the Lord. Ito mga kapatid, yung pangalawang utos, ito yun. Basahin natin. Sa Kolosas. Kolosas 3:17 hanggang 24. At ituloy natin sa 4 verse 1 and 2. Hatiin nyo na lang kasi medyo mahaba yan. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 24. Sinasabi, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga bagay sa mga yaon, ayong yaon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga matakot sa Panginoon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na nasa Panginoon ay tatanggipin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Tuloy po dyan sa 4:1 hanggang 2. Ito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Mga Panginoon, gawin nyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katamtaman yamang nalalaman nyo na kayo naman ay mayroong daing isang Panginoon sa langit, sa Diyos. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo mga puyat na may pagpapasalamat. Amen. Dito naman mga kapatid, dito nako-cover yung pangalawang utos. Ano yung pangalawang utos, mga minamahal? Ano mang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na magpasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Sa salita o sa gawa, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoon. May naalala ko na kapatiran natin, dati palamura siya. Kada taram niya may muda. Kaso Kristiyano na siya.
Kaya sabi, di talaga pwede na arugunta. Sabi niya nung Kristiyano siya, mga aliluya ka mo. Oh. Imbis na muda, pig-convert niya sa aliluya. Habo niya na magmuda. Pero sa tono, garon man sana siyang nagmumuda. Mga aliluya nga ka mo. Bawal na po yun. Amen? Hindi pwede natin i-convert yung aliluya doon sa dati nating mura. Kundi ang pagsalita natin ng hallelujah, ito po ay pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin yan pwedeng gamitin na, ginagamit natin yan sa pag-rebuke. Pag may sakit, pag nasa kapahamakan ka, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Ingatan ka ng Diyos. No? Pero kung gamitin mo yan sa tao na para nating minumura, kaya lang pinapalitan natin ng words, parang mali. No? Dahil ang sabi minamahal sa salita o sa gawa, gawin nating lahat sa pangalan ng Panginoon. O ito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Di ba? Mga babae. O, sabi ng tanong, ano nga ang tawag sa manugang na lalaki? Anong tawag? Son-in-law. So, manugang ngayang babae, daughter-in-law. So, biyanan niya ngayang lalaki, father-in-law. So, biyanan niya ngayang babae, mother-in-law. So, agum ngayon ng apod, I am the law. Oh. Yun ang apod naman sa agum, I am the law. Di ba? Kasi habo niya magpasakop sa iyang agum. Okay? Naintindihan niyo ba? O may nakuha ba kayong aral? Sabi yan, ang sa imo ngayon mga hugot ngayon, brother. Baka. Pero kasi maminamal, may kaugnayan, di ba? Sa ating topic. Amen. Nasabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, kaya nang narapat sa Panginoon. Dito naman, mga lalaki, sa amin naman, ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag kayong maging mapait sa kanila. Di ba? Kaya, yung mga lalaki, lalo Kristiyano na, very sweet na yan sa agum. Amen? Garo di ka mo maka-amen mga brother, Garo nga, mag-ayos-ayos ka man daw ngaya, garo nga, sa imo nga buhok ngaya, garo na ngaya, agihan nga, kang signal number 4, dahil ka nga nakasuruklay. Iyan pagkamuutan kang agom. Amen? Danguguntaan. Minsan, di ba, pag maluwas ka ngaya, di ngaya ko, iba, mga gayon-gayon ka ngaya. Pero pag kaibahan mo ngaya ko, garo ka lang. Di ba? Yung mga lalaki, sabi dito, maminamahal, huwag kayong maging mapait sa inyong asawa. I'm sorry, Kung dati natin ginagawa, nung araw, mapait tayo. Ano bang meaning na mapait? Ano ba ito? Apdo? Bako. Bakong apdo. Ang imining kaan, so agom pigkukulugan. Yan, mapait yan. Apod kaan. Pigmumuda so agom. Yan, mapaitan. Apod ka yan. Pero pag ang agom, pigtatabangan. Sabi kang mga iba, ngaya Brad, garo ngaya, babaguhon ta na ngayang pangaran mo. Gibuhon ta na ngayang Andres. Hadaw ngaya, garo ngaya under ka ngaya kang agom. Ay dahi man ngaya, understanding ngayang apod kaan. Tapag intindi ko ngaya sa kuyang agom, lalo na pag may namamati, ako ngaya ang magibo kang gabos na gibuhon. Amen? Praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya minamalo, ang tatay, kala nyo, tatay, pwede rin maging nanay ang tatay. Pag hindi kaya ng nanay. Ganon din ang nanay. Pag may sakit ang tatay, ginagampanan niya rin yung pagiging tatay. Yan ang mag-asawa, nagmamahalan. Amen? Pag nag-away kayo, lahat ng naipundar ninyo, wala yan. Imbis may kaldero ka na, pasaon sa kaldero. Nag-iwal sa mag-agom. Diba? Si Manay Job, nag-iwal na sa mag-agom, sinulo sa warong. Imbis may harong, sinulo sa warong.
mahayo ning pagkaintindi sa tataramo ning Diyos. Pero pag mayroon tayong pagkaintindi, mga minamahal, yung utos ng mahal na Panginoon, dahil mahal natin siya, kaya natin gawin, mga kapatid. Bakit? Dahil siya mismo ay papasok sa buhay natin. Di mo yan kayang gawin pag wala sa iyo si Kristo. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, kaya mong gawin kahit mahirap. Mag-ayuno mahirap, kaya mo yan. Dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen? Kaya mo magsakripisyo dahil nasa iyo, mahal na Panginoon. No? Sabi nga sa kapatiran ta duman sa Birak, first time niya mag-ayuno. Nahiling niya, 3 days na siyang ayuno, nahiling niya sumanok. Ngayon, Brad, ang manok niya, fried chicken, naglalakaw. Sabi ka, so, ngayon, Brad, gutom lang yan, manalangin ka ngayon. Bubusugin ka ng mahal na Panginoon. Totoo yan, mga kapatid, ha? Yung manok na naglalakad, fried chicken, yung tingin niya. Dahil sa sobra niya ang gutom, siniran siya ng Word of God. Sabi nung kasama niya, Brad, no? Kung hindi dahil sa Panginoon, bakit tayo magpapagutom? Bakit ka mag-aayuno para doon sa ibang tao na hindi naman natin sila kakilala? Dahil may krusada. Magkukrusada, mag-ayuno ka para sa ibang tao na hindi mo kaano-ano? Na gusto natin maligtas, mga minamahal? Bakit? Dahil yan ang utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. No? Dahil si mga minamahal, tayo po mga kapatid, no? Nung tayo nabautismuhan, iniligtas na tayo ng malapoy sa kapahamakan. Gusto rin natin na yung ating mga kababayan, maligtas din sila. Kaya kahit mahirap, ginagawa natin. Naalala ko nung araw, nung baguhan pa lang ako, yung mga taga-salog, sabi nga sa Bicol, baraktot sa mga aki sa radit pa, mayong kakanon, mayong balon, mayong maray na turugan, pero yaon sila sa krusada para magligtas, mga minamahal, ng mga kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Grabing sakripisyo, mga kapatid, no? Walang pamasahe, walang masakyan, pero tuloy, mga minamahal, dahil mga minamahal, tayo naniniwala na tayo po ay tinutulungan ng ating mahal na Panginoon, ang ating kasama ay ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe, mga kapatid, kung isa-isahin mo yan, habang nag-iisa ka, isa-isahin mo yan, ang mga ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo yan magawa kung wala siya. Amen? Hindi mo yan magawa. Mamilamahal yung tapang na sabi ng ating kapatid na pag dumalo ka, papatayin kita. Pero dumalo pa rin siya. Bakit? Sumasa kanya ang mahal na Panginoon. Walang takot, mamilamahal. Hindi baling mamatay basta naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ito pa, mga kapatid. Mga anak, ito naman para sa inyo, Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng bagay. Anong obligasyon? Ngaya hugas, atsana ngaya, nag-ano pa ngaya ako may assignment kaya ngaya ako. Baga yun, di ba, no? May study kaya ngaya ako may ngaya sa school. Di so ina man, pahinuhod man so ina. Akala niya, nag-study, kang hilingon. Korean novela pala sa paghihiling. Diba? Amen, praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng bagay. Ito yung utos na mayroong kasamang pangako. Yan, hahaba ang buhay mo, gaganda ang buhay mo. Nung dati, hirap na hirap kayo. Pag tumalima ka sa magulang mo, sumunod ka sa magulang mo, aasinso ang buhay mo. Pero pag hinamak mo ang magulang mo, lalo kang maghihirap. Lalo kang maghihirap. Pero pag ginalang mo siya, sinunod mo siya, ikaw ay tatanda, dala-dala mo ang pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. No? Kaya wag nating hamakin, no? Maski si nanay nga gurang na ngaya, minsan sikwal na siya na, magkakanka na ngaya dyan ay. Minsan garo na siya ng pambahog kang ayam sa pigtatao duman sa ina. May nahiling baka mo nagpo-post do sa Facebook. Kadakul-dakul niyang aki. Nananawagan siya, mga aki, kuhain na kamo, kang saradit pa kamo, di ta kamo pinabayaan. Grabe, maminamahal. Di man lang ngaya kamo na konsensya, gurang na ngaya ako, nag-iisa na lang ako sa buhay.
Diba? Kaya tayo mga kapatid, kahit maedad na rin tayo, yung magulang natin buhay pa, mahalin natin sila. Pangalawang utos yan. Ibigin mo yung kapwa. Paano? Kung siya hinamak mo pagdating ng araw, araw ka so istorya duman. So, ama, maisugon, makusog kang may hilang na. O ngunyan daw ngaya, probari daw ngaya, pigparason to ka sa mga aki. So, ama, humiro ka daw ngaya kung makahiro ka pa. Dahil nahirak, mga tugang. Taano, yung pong pigibo ka so ama, malupit duman sa mga aki. Pigbuburugbog, pigsisipa. Kaso nagkahilang na siya, pinabayan siya. Pigsusurunto ka sa mga aki. Grabe mga minamahal, ganon. Amen? Tayo po ay tinuruan ng Panginoon na sumunod sa utos niya, matakot tayo sa Kanya. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay. O dito naman sa 21, mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Pag may hilang baga suaki, no? May hilang. Ngaya hiluta daw ngaya ako. Sabi ka sa oma, yuan ngaya kang ka-ML mo ngaya. Di ba? Minsan nangyayari yan. Yuan ngaya kang nag-untok sa imo ngayang cellphone. Dahil na pagmungkahi sa galit, kundi paalalahanan natin sila. Ano? Pwede man luway-luway yun ta. Kaya purupunduhon mo na sa imong pag-ML, may paalala na sa iyo ang Panginoon. Iparamdam natin yung love, pag-ibig. Amen? Pag pinadama natin yung pag-ibig sa kanila, lalaki sila, ipaparamdam din nila ang pag-ibig sa ating mga magulang. Tama mga kapatid? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, sabi ng Bible, habang bata pa, aki pa, turuan mo na kang tama. Minsan nakakalungkot. Yung magulang, di ba mataram so aki, ngaya, noy mamam na ngaya, paano ba dito makanood kang tama na pigtutukdo ta, sala ng dati, di ba? Mamam na ngaya, noy. Dapat sabihin mo na, inom na ngaya. Tama na ito. Kaya lang, pigsasala ta minsan. Di ba? Pigbibilot ta so aki, na dapat na eman maging bilot. Ano pa ito sa pagkakanpapa na ngaya. O di ba? Sala yan. Dapat ituro mo na so tama sa aki. Ngaling madakula siya, tama na. Ang problema, dahil di mabantayan so aki, cellphone ang taga-aling. Cellphone. Kaya pag uli niya, sambulan, nag-uli siya, dahil niya na maintindihan so aki. Tampig tataram, English na. English na ang pigtataram. Kaya ano kaya tingta ka lang kaya maintindihan? Kahit ito ngaya, hirap na hirap sumagurang kung magtuklo sa kong English. Ngunyan niya, nasakitan na nga ako mag-intindi kang English. Tama? Dahil ang tinuro, bakong eksakto. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lutugan. Mami na mahal, magsitalima kayo, mga anak, sa mga inyong magulang. Kaya, kung medyo matagas pa ang payuta, baguhon mo na yan, tasala yan. Nganing day na maging speaker ang satong ina, kung ano sasabi niya, gibuhon mo na. Pag mata mo, tiripegon mo na ang sa imong hinigdaan, dahil mataram. Di ba? Pakakakan mo, hugasan mo mga hugasan dyan, dahil mataram. Kumayo dyan ni sinapna, magsapna ka na, dahil mataram. Ang lagi lang sasabi, ay very good nga sa kuyang aki. Praise the Lord. Diba? Tuwang-tuwa. Dadalo yan, tuwang-tuwa mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Ganun mga minamahal. Huwag na nating ugaliin yung dati. Dating ugali natin nung araw. Hindi na po yun. Bago na tayong nilalang. Sabi pa dito sa verse 4, verse 1, mga Panginoon, ito naman yung may mga katabang, yan. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan.
Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Oh, kaya di ba nakakalungkot yung mga employer ngayon sa ibang bansa. Pinagmamalupitan yung mga katulong nila. Diba? Minsan, kita mo, binubugbog. Yung iba, uwi, patay na. Pinagmamalupitan ng amo. Dahil bakit? Walang takot sa Panginoon. Pero ang may takot sa Panginoon, minsan yung katabang iyo pang nagiging amo. Nababaliktad minsan. Dahil yung amo, sobra ng mabuot, si katabang man, piga-abuso man. O, dapat intindihon tayo na sabi dito, mga alipin, sabi dito, mga alipin, sana yon. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng bagay na mga yaong ayon sa laman ay inyong Panginoon. O, masunod kita sa amo ta. Nganing mahiling ilaw sa to, na nasa tuya ang mahal na Diyos. Amen? Praise the Lord. At ito mga minamahal sa verse 2, isa pa ito sa duty ng Kristiyano, manatili kayong palagi sa panalangin, kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Yan, mga minamahal. Yan, spiritual na obligasyon naman natin yan. Manatili tayo sa panalangin. Magpuyat na may pagpapasalamat. Kaya, ano man mga minamahal ang dumating sa buhay natin, pasalamatan natin yan, mga minamahal. Dahil yan ay ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Kahit yan po ay pagsubok or pagpapala yan, lahat yan, pasalamatan natin. Dahil mabuti ang ating Diyos. Yan, di ba? Totoo siya, mga minamahal, nangako siya eh. Sabi niya, mga minamahal, napakarami niyang pangako. Pag binasa mo yung Deuteronomy, yung Exodo, at sa iba pang mga aklat, nandyan yung pangako niya. Sasamahan kita, sasayo ako, lahat ng hawakan ng iyong kamay ay pagpapalain. Ang iyong paglabas ay pagpapalain, ang iyong pagpasok ay pagpapalain. Bakit? Dahil tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. O, kaya kung may kagalit ka, patawarin mo na siya. O, kahit hindi pa humihingi ng tawad, patawarin mo na. Kasi pag time na humingi na siya ng tawad sa iyo, alam mo na pinatawad ko na siya. Pero pag di mo pa pinatawad, pag nag-run siya mo, ano apod ka, garo? Tatarayan ko mga saro, tatarayan mo dahil di mo pa siya napapatawad. Di ba? Yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Amen? Kasi sabi ng Bible, paano mo ibigin yung Panginoon na hindi mo nakikita? O samantala yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig. Paano ba? Paano? O, kaya ano sabi doon sa Mateo? Pumasok kayo sa aking kaharian, na ako nagutom, nauhaw, nasa bilangguan, may sakit, dinalaw ninyo ako. O, sabi ng mga tao, kailan ka namin nakita, may sakit, nasa bilangguan? Sabi niya, dahil ginawa ninyo, kahit sa isa sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Kaya kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo yan sa Panginoon. Pagbabayaran mo yan. Kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gagantimpalaan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Makapagpalakpak ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Huling talata, mga minamahal. Sa aklat ni Unang Juan 3, talata ay 22. Maghanda na po ang ating mga manunugtog at mag-assist. Ang unang sulat ni Juan, Kapitulo 3, ang versikulo ay 22. Ganito po ang pagkasabi. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Yan, mga kapatid. Yan yung garanti. Garantiya yan ng Panginoon. Ano ang garantiya niya, mga minamahal? Anumang ating hingiin ay tinatanggap natin sa Kanya
sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Oh, kaya hindi ka na matatakot, hindi ka mangangamba dahil ang mahal na Panginoon nakikinig sa panalangin. Amen? The eyes of the Lord upon the righteous. At ang kanyang pandinig nandoon sa mga daing ng mga natatakot sa kanya. Oh. Kaya unawain natin. Ano ang kalooban ng Diyos? May sakit ka. Sabihin mo, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Kung hindi mo po ako pinagagaling, ibig sabihin marami pa po akong pagkukulang. Humingi ka ng habag sa mahal na Panginoon. Mangako ka sa Kanya, nasusunod ka sa Kanya. Ang iyong karamdaman, 100% papagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Lord, I give you my heart. This is my desire to know you, Lord, with all my heart I worship all I have within me. I give you praise.
Salamat, mahal na Panginoon. Panginoon, ang katulad namin ng mga kasalanan na dati walang kinikilalang Diyos, walang nakikilalang Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Dahil may tao, mahal na Panginoon, ginamit para kami, mahal na Panginoon, makalaya sa aming mga pagkakasala. Salamat, mahal na Panginoon, sa manag-alay ng sakripisyo para sa aming kaligtasan. Higit, mahal na Panginoon, ang iyong buhay ibinigay para sa amin, mahal. Inibig mo kami, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Ipaabot natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Every breath that I take, Pangako tayo sa ating mahal na Panginoon na tayo'y maglilingkod sa Kanya. Matatapos tayo sa Kanya. Mamahalin natin siya. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis na presensya. Ang aming mga luha, hindi luha ng kalungkutan, kundi tumalab ay luha ng kagalakan. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tayo manalangin, mami na mahal. Hallelujah. Una kila namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Aming pinamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Na minsan, mahal na Panginoon, nasasaktan ka namin. Di namin nagagawa yung kalooban. Mahal na Panginoon, mahina kami, mahal na Panginoon. Kaya kami, mahal na Panginoon, umaasa sa iyong kalakasan, sa iyong habag at awa, magbanal. Tulungan mo, mahal na Panginoon, bawat sa amin, na lalo ka naming mapaluguran, lalo ka naming makilala, mahal na Panginoon. Hallelujah, mapatunayan namin sa aming buhay na ikaw buhay, mahal na Panginoon, sa gawain ito, ang banal. Lalo na po sa aming mga minamahal na mabaguhan. Mahal na Panginoon, palaguin niyo po ang kalampalataya. Lalo silang magsumikap, maging mainit, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ipaunawa mo, mahal na Panginoon, yung kalooban sa bawat sa amin, ang banal. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, alisin niyo po, mahal na Panginoon, makahinaan, makahirapan, mga problema, mga karamdaman. Pagalingin mo, Diyos, sa imalang kaparaanan, mahal na Panginoon. Kami umaasa sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin namin ang mabanal. Itong nalalapit na aming pagdiriwang, mahal na Panginoon. Nang ika-50 taon, mahal na Panginoon, pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan niyo po lahat ng kapatid namin, mahal na Panginoon, lahat, mahal na Panginoon. Loobin mo na makasama, mahal na Panginoon, upang sama-sama kami na magpuri sa iyo, mahal na Panginoon, ka mag-provide ng mga pangailangan. Alam namin, walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami, mahal na Panginoon, 100% na pananampalataya. Ang banal, dalangin namin, mahal na Panginoon, special ang aming mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, my beloved children.
To all beloved Almeida family, mahal na Panginoon, iba yung protection, pag-iingat, kalakasan, mahal na Panginoon. Haloy sa lahat na yung ginagamit. Lahat na may mga katungkulan siyang gawain, mahal na Panginoon. Patuloy, mahal na Panginoon, patnubayan mo sa amin. Ilayo mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tubo amin dalangin in Jesus' name. Sa Lord, ating sawayin, mga minamahal, lahat ng gawa ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng diablo, masamang espiritu, mga karamdaman, mga problema, pangalinlangan, mga panglulupaypay, di mo yung carnality, di mo yung pride, cast out, cast out. In Jesus' name, mga kalayawan, cast out. In Jesus' name, mga bisyo, pagmumura, cast out, cast out. In Jesus' name, ano mga karamdaman, hika, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, goiter, rayuma, arthritis, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa aplo, sakit sa bato, sakit sa baga, cast out. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Trangkaso, lagnat, obo, sipon. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Problem resolved in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon. Tayo tumalon 3 beses. Sigaw tayo ng hallelujah. Praise the Lord. Pagpupuri. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Muli natin ipalakpak ating makamay sa ating pinamamahal na Panginoon. Lahat ng pagpupuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kalbisyo sa ating beloved mga ngaral. Sa hapon po nito, sa ating pong napakinggan na mga salita ng mahal na Panginoon, na mga paalala. Amen. At bago tayo magpapatuloy mga minamahal sa ating pong mga announcement, praise God, hallelujah. Muli aking pinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila karangalan sa ating tagapagligtas na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dubling paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pangangaral at pang-aalala sa pagtuturo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida at ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ang pagbati sa mga beloved Almeida family. Lahat ng mga manggawa ng mahal na Panginoon, mga mangangaral, sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon. Amen. At bago tayo dumako sa ating pong announcement, muli tayo po'y dumako sa ating mga special love offering. Praise God, para maging karagdagang gastusin po dito sa ating bahay sambahan. Muli tayo po'y magkaisang dumalangin. Narito ang ikibalabid ko, preacher, beloved brother Ginny, para po sa pananalangin po sa ating pong mga ipagkakaloob sa hapon po na ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin para sa ating mga ipagkakaloob na special love offering sa hapong ito. Opo, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Kami patuloy na pupurisin, nagpapasalamat na po sa hapong ito at amin dandalangin, malapit noon ang bawat magkakaloob ng kanilang mga special love offering, malapit sa punang panalangin at paglood na ang beloved pastor. Patuloy po silang basbasan, malapit noon, ibalik mo po ng siksik, iglig mga pagpapala, nagmumula sa malapit noon at sa mga hindi makapagbigay dahil sa kawalan, malapit noon, hallelujah, silang po malapit pagpalain mo ng mga hanap buhay o ano pagkakakita, ano pang sa mga susunod na mga gawain, sila rin po makabahagi. At pakisuay mo lahat ng mga mananakmal sa mga hanap buhay at sa lahat ng mga tinatangkilik. Ito po amin sa panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Every day I will say the blessings of God all over me, and I know where I go, goodness and mercy follow me. With every moment that goes by, I will recognize
ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakaganda ng ating napakinggan mga minamahal. Amen? Kung sabi ka ang completos recados. Amen? Pero mayroon lamang po tayong linawin mga minamahal. Amen? Doon po sa with authority. Praise God. Kasi sa atin po mga minamahal, may mga duty po tayo dito sa bahay-sambahan. Amen? Doon po sa ating mga kanya-kanyang duty, alam po ninyo yan, hindi na po natin kailangan with authority. Amen? Baka wala nang gagawa, mahal na Panginoon, hindi ko gagawin to kasi hindi naman ako inutusan. Hindi po ganun mga minamahal. Amen? Maunawaan po natin. Ang with authority po mga minamahal, pagpatungkol sa mga spiritual duties. Amen? At katulad dito sa aking ginagawa mga minamahal sa bahay-sambahan, kung nais po nating tumulong, pwede po tayong magpaalam. Amen? Kasi hindi po natin alam kung ano ang mga gagawin. Amen? Pwede po nating ipaalam doon sa mga naririto mga minamahal na mga gumagawa. Amen? Yung po mga minamahal ang kinakailangan nating with authority. Amen? Pero doon po maminamahal sa paglilinis ng bahay-sambahan, sa paghahuhugas ng ating mga pinggan dyan sa kusina, yung pag-duty natin sa CR kahit walang authority, pwede po natin gawing lahat yan. Amen? Kasi bago tayo magawain mga minamahal, mayroon pong naka-schedule dyan. Amen? Yung atin naman pong mga duty, yung mga nakalista mga minamahal, praise God, before ng gawain and after, dudutihan po natin yan mga minamahal. Amen? Yung iba nagduduty lang pagkatapos. Yung iba naman mga minamahal, hindi na dinudutihan pagkatapos. Pagkatapos natin ang malalagawain, sabi ko, siribot-sibot na kita pagpauruli. Amen? Kung so isa sa mga duty dyan, gagampanan po natin yan mga minamahal. Amen? Praise God. Nung mga nakaraang taon mga minamahal, katulad nung pagkrusada natin sa Salugon, praise God, sa kahabagan ng mahalapin noon, bago magkrusada, tayo po ang mga nauuna. Tayo rin po ang mahuhuli. Amen? Minsan po mga minamahal, may nautusan kami. Ang sagot sa amin ay, praise the Lord po, Brad, alalay lang ako ng preacher. Magandang pakinggan. Amen? Napakagandang pakinggan. Hindi mo siya pwedeng utusan sa ibang gawain. Hindi po ganun mga minamahal. Amen? Kumpara sa gawain ng mahal na Panginoon, kahit hindi tayo utusan, yung alam nating mabuti, maganda gawin po natin mga minamahal. Amen? Mayroon naman ng mga minamahal, praise God, na utusan, praise God, ang sagot ay, ang duty ko po, mag-serve lang sa preacher. Hindi ganun mga minamahal. Gawin po natin yung ating mga duty with all your heart. Amen? Pero pagpatungkol dito mga minamahal, halimbawa dito sa ating bahay-sambahan, praise God, magpapalit tayo ng kurtina, Holy Supper ngayon. O pwede kitang magpaaram, duman sa tuwing mga kagrupo, kung mahihiling na bakon magayon so, purma ka na sa tuyang pagkakurtina, pwede tipong ribayan. Pwede kitang maghagad ng authority. Amen? Halimbawa, mga minamahal, gusto kong magbigay ng simento, magpapaalam tayo, mas maganda. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise God. Ganyan po mga minamahal, with authority sa ating po mga special o mga spiritual duty. Pag dito po mga minamahal, natatayo tayo sa mga pulpito, praise God, kung tayo po yung mag-aayuno, pwede po tayong magpaalam. Amen? Pero doon po sa mga simpleng duty natin, gampanan po natin kahit walang authorization sa atin mga minamahal. Amen? Ating pong maunawaan mga minamahal, kung tayo naman po yung gagawa, pwede tayong magpaalam para mapreparan din kita tayo ng pagkain. Amen? Kasi kung gagawa tayo, wala na mga maghahanda ng pagkain, magugutom tayo mga minamahal. Kaya, with authority, lahat po mga minamahal, praise God, ay nasa kaayusan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero doon sa ating napakinggan mga minamahal na mga pangangaral, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Completos recados mga minamahal. Nawa, yan po'y ating maisagawa, maipamuhay bilang mga mananampalataya. Amen? At tayo patuloy mga minamahal sa ating po mga announcement. Medyo nilinaw lamang po natin ng konti mga minamahal. Amen? Praise God, hallelujah. Doon po sa ating pagtungo sa dako ng Maynila mga minamahal, sa araw po sana ng bukas, pupunta na ng Tabaco para makipag-deal doon sa may-ari ng bus, makapagbayad na po at least kalahati. Pero iuurong mga minamahal sa darating na Martes, kasi mayroon po tayong namayapa na kapatid doon mga minamahal,
at ang libing ay Martes. Kaya gagawin na lamang po natin mga minamahal, Martes. Alam niyo kung sino mga minamahal yung namatay, yung kinuha ng mahal na Panginoon, yung may-ari ng lupa na nag-donate sa tabako. Dalawa mga minamahal, yung patay doon, pati yung bayaw, mga minamahal, nung humihingi ng pabor para makuha uli yung kalahati ng i-donate na lupa. Amen? Kaya ang mahal na Panginoon ang nakakaalam niyan mga minamahal. Kaya sa darating na Martes, tutungo doon mga minamahal, kaya kinakailangan makumpleto na po natin yung ating pong mga pamasahe at loobin ng mahal na Panginoon. Mas maganda mga minamahal, bago umalis dito yung bus, araw ng Sabado, Pitsa 8, kumpleto na po lahat yung ating pong mga pamasahe para hindi na po tayo mahirapan pagdating sa Maynila. Amen? Sa dalawang bus mga minamahal, total of 102,000, 51,000 ang bawat isa. Ay allowance ng mga driver pagdating po sa Luneta, pangkain po nila yan. Yung 50 mil, doon po yan sa may-ari ng bus. Kaya sa darating na Martes, mag-advance na po tayo ng para sa kalahati. Kaya malinaw po mga minamahal na kinakailangan ibigay na po natin yan. Kung wala pa naman po mga minamahal, mayroon pang huling gawain, Pizza 2. Linggo po yan mga minamahal. At ang huling gawain dyan mga minamahal, Pitsa 4 ata, Martes. Amen? At pa-approvean po natin mga minamahal sa ating beloved OP, kasi yung Pitsa 9, Holy Supper po yan dito sa dako ng Salog. Paalam po natin kung ano ang mabuti, kung pwede tayong mag-advance o pwedeng dating na galing ng Maynila, magiging 3rd Sunday. Yan mga minamahal. Amen? Kaya maghintay lamang po tayo ng mga announcement, mga minamahal. Praise the Lord. Kung mayroon pa tayong pagkakataon, mga minamahal, na makapag-alay ng pag-aayuno, welcome po yan mga minamahal sa pag-aalay ng mga pag-aayuno. Ano po yung pag-aayuno mga minamahal? Bilang baon natin na panalangin sa ating paglalakbay patungo sa dako ng Maynila. Amen? At least mga minamahal, mayroon tayong kahilingan sa mahal na Panginoon. Ingatan tayo sa ating paglalakbay hanggang sa pagbalik tayo po'y ingatan makarating ng maluwalhati. Yung pag-aayuno hindi po bilang parusa mga minamahal, bagkus yan po'y bilang paglapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, hallelujah. At sa ating pong TV program, mayroon po mga minamahal, every Saturday, 10:30 to 12 midnight. Amen? At sa radio program, DCME, mga minamahal, mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na oras na alas 11 ng gabi hanggang alas 12. At mayroon pang mga minamahal, live webcast. Praise the Lord, hallelujah. Patuloy po natin yung subaybayan at patuloy po tayo mga minamahal, pakabalik natin ang galing ng Maynila, loobin ng mahal na Panginoon. Praise God, mag-unti-unti naman po tayong gagawa para po sa ating bahay-sambahan at sa dako ng pili mga minamahal. Nakapag-umpisa, nakapagtayo na rin ng mga poste mga minamahal. Praise God. At alam niyo po mga minamahal, yung ginamit ng mahal na Panginoon, kasi hindi pa maitayo to yung poste, yung galing dito sa Salog. Amen? Isa lang kasi tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya naroon po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin, sabi ng ating beloved preacher workers, Brother Eli, hindi ko kaya yung mga ginagawa ng hinatid mo doon. Umulan, umaraw, laban sila. Ganon po magpala ang mahal na Panginoon. Sabi ko sa ating mahal na kapatid, alam ko medyo mahina yung katawan. Praise God. Alalay ka lang sa paggawa. Baka hindi mo kayanin. Pero nakikita ko, sabi ko, lumabaskog pa. Praise God. Matibay yung katawan, ulan, init. Praise God. 4 sila mula Lunes mga minamahal o Martes na nakapag-umpisa. Yung 14 poste, may puting at may buhos na po mga minamahal na kalahati. 4 mga minamahal. Nung kahapon, napakarami namin doon. Praise God. Nagtabon lang nung hinukay mga minamahal. Talagang napakahirap. Ako hindi ko kinaya, umalis ako mga minamahal. Kasi pag ipinatado mo so pala, isalya mo, dahil natubrag sudo daga, nagdudukot sa pala. Kaya sabi ko, mas magayon magtrabaho ka ini kung mauran, tamahal nas. Kaya ang ginagawa ng iba, may sausawan. May suka na sausawan sa balde. Isinasawsaw yung pala para maging madulas, tatalsik yung lupa. Praise God. Yung iba talagang kamay ang ginagamit. May taga sungkit, may taga dakot ng lupa, ihahagis doon sa butas.
Praise God. Okay, salamat sa mahal na Panginoon sa pagbigay ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa darating na Miyerkules, mga minamahal, mayroon po tayong pananambahan sa datiring oras, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At sa darating na Biyernes at ang Linggo at ay Pisados, mga minamahal, maaring kumplituhin na po natin yung ating pong mga pamasay sa darating po na Pisados. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo makipagkaisa, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Pinapaabot na lamang po, mga minamahal, ng ating beloved Opie ang pangungumusta sa ating pong lahat na naririto. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin na po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Narito ating beloved Brother Jerk para po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay sa hapon po na ito. Amen. Holy tayo, manalangin ng aming namahal. Holy. Wapo dakilang mapagpala namin Diyos, sama namin nasa langit sa matamis, dakilang pala ng pinakamamahal na Panginoong Susmisan. Ang pamahal na Panginoon muli, maraming salamat sa mapayapa at patugumpay na pagtatapos ng banal na gawain sa araw na ito. Hallelujah. At maraming salamat sa bawat yugto na yung banal na gawain na yung pinagpala nilang isaan. Kami sinamahan mo, mahal na Panginoon, sa matapos. At maraming salamat sa bawat kapatiran, nakadalaw, mahal na Panginoon, maluwalhati. At sa iyong dakilang gabay patnubay sa bawat isa, mahal na Panginoon. Sa mga papuring awitin, mga patutupas salamat, pagkakaloob at lalo tigit sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. At sa iyong pag-iwahiwalay, dalangin namin lubos, dakilang gabay patnubay pag-iingat sa bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah, paano mo kayo pinag-ingatan makarating sa daong ito. Sa iyong pag-iwahiwalay, dalangin namin lubos, dakilang gabay patnubay pag-iingat sa bawat isa sa mga daraanan. Pag-ingatan mo ang may sasakyan at gayon din sa mga naglalakad sa malayo at sa malapit. Mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ang bawat isa. At sa mga susunod na gawain, muli mo kaming idako sa iyong banal na gawain, taglayang kagalagang kalakasang pananabik na muling maramdaman na yung napakatamis at banal na presensya. Ito po aming samot na lang in the mighty name of the Lord Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more.